Game na ho mga bossing. Umpisahan muna natin. Nako, eto. Hindi nagawa ito ha nung panahon ng dating Pangulo. Ano po ba yung sinasabi ko mga kababayan? Hindi nagawa ito ha. Bagong announcement. Bagong announcement. Siguro parang kagaya ni ni Hybe, no? Oh. Paring Hybe. Ano ba lagi sinasabi ni Paring Hybe? New day, new watch, parang something like that. Ano po? Oh, bagong announcement. New day, bagong announcement. Oh, ano daw po ito, mga kababayan? Bagong announcement. Kung maalala ninyo, noong 2014, nakabili po tayo ng mga tren galing sa China. 2014 mga bossing, yan po ay panahon ng dating Pangulong Noynoy Aquino. Yan pong mga Dalian train na yan mga bossing, nabili po nung panahon niya. Kaya lang ho mga boss Chipamo sir, ang problema hindi tugma, hindi match, hindi uubra doon sa mga riles sa Pilipinas mga bossing. No? Hindi tutugma mga kababayan, mahirap paanda rin. So kumbaga nga, hindi match. No? 2014 pa lang ho mga kababayan ha. Siyempre, ang dating Pangulong Noynoy Aquino, palabas na ang kanyang termino, patapos na ang kanyang termino noong mga panahon na yun. Ang sasalo na po ay si Rodrigo Roa Duterte, mga bossing. At doon nga din po nakita na itong mga trend na ito ay hindi po match doon sa ating mga riles. Kaya lang, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 6 na taon na panunungkulan ng dating Pangulong Duterte. Ni hindi man lang nabigyan ng pansin to. Sila yung nakapansin. Sila yung nakaalam na hindi daw po tawag dito, match doon sa mga riles sa Pilipinas. Di ba? Sila yung nakapansin. Pero pagkatapos lang po ipangalandakan sa publiko na mali ang pagkakabili ng administrasyon ni dating Pangulong Noynoy Aquino, ano ba ginawa nila? Ginawa ba nila tinugunan ba nila? Hindi. Tinulugan ho, mga kababayan. Paano nasabi ni Mark Ramos na tinulugan? Ayan ho, 6 na taon. 2017, 18, 19, 20, 21, 22. Walang nangyari. Di ba? Pero pakinggan nyo po, eto sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, wala kayong pakialam kahit sabihin ko dito, nako, eto na naman, si Mark Ramos ipinagyayabang na naman ang mga proyekto o nagawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Samantalang si Duterte, hindi nagsasalita ng mga ganyan. No? Hindi nagsasabi, proyekto ko to, proyekto. Ano yung pangangalandakan nyo? Nung tatak DDS yan, Duterte yan, build yan. Build nyo. 120 ang pangako, 14 nagawa, 2 ay sablay din. Di ba? Yung isa bumagsak. Yung tulay bumagsak. Tapos ito yung isa naman, basta na lang. Wala lang, basta lang may masabing may proyekto tayo, itayo natin yung Kamuning na yan. Kamuning Mount Kamuning na yan. Di ho ba? Tuloy. Ang tawag yung mga Dalian train dahil Mr. President. Ito na ba yun? Ito na pala Ayan na, gumagana na ho mga kababayan. No? Kesa nakatenga, kesa hindi napapakinabangan. Aba, gawan natin ng paraan para hindi sayang ang pera. Di ba mga kababayan? Sabi ni Sir Archie Beroya, umorder ng bagong bagon yata sila Duterte na hindi din naayos. Ginawan ng paraan para umayos, tumugma. Di ba? Nakabili po tayo sa China ng Dalian train. Tawag Dalian dahil ginawa po sa lungsod ng Dalian doon sa China. Yun lamang, nung in-inspection, hindi daw kaya na paandarin at patakbuhin at gamitin itong mga train na ito. Yan po ay noong panahon ni dating Pangulong Duterte. Wala lang, ganun lang sa kanila. Sayang,
siguro hindi mga kaya ng isipan nila o hindi kaya ng utak nila kung paano ba magagamit itong mga trend na 'to, kaya wala na lang. Hanggang doon lang ho, mga bossing. Pero hindi uuubra yan sa panahon ng panunungkulan ni Pangulong Bongbong Marcos. 'Di ba Chris Angel, 'di ba Gracious Grace, 'di ba Joel CJ at Spanish Girl? Oh, hindi uubra yan sa panahon ng panunungkulan ni Pangulong Bongbong Marcos. Gagawan natin ng paraan yan, no? Nang hindi nasasaalang-alang ang kaligtasan ng lahat. Oh. Itong mga karwahe na ito. How many did we get? How many cars? 48 cars. Nakabili tayo na 48 na karwahe. Pero mo 48 mga kababayan. Sayang, magkano yan? Ilang milyon ho yan? Di ba? Ilang milyon yan, Tommy Cereza Force. Oh. Para sa trend. Mula ng 2014, di pa nakatenga lang ito, hindi po nagamit. Kaya Yung nakaraang administrasyon, no, kay dating Pangulong Noynoy Aquino, kung may kasalanan man ho dito, mga kababayan, yun ay yung hindi nila pag-analyze nung pagbili nung bagon. Pero siguro ho, mga bossing, kung meron pa silang enough time, no, para matapos o para iayos itong mga bagon na nabili na hindi match sa Pilipinas, kung may enough time pa po sila, siguro kung may 4 na taon pa sila sa panunungkulan, malamang sa alamang po yan, mga kababayan, ay natapos at nagamit pa din nila yan. Ano po? Kaya lang kulang na eh. Pero mga 2014, 2016, kalagitnaan ng 2016, patapos na yung kanyang termino. O, wala na, hindi na kulang. So, bilang susunod na presidente, no? Nandiyan na yung problema, magsisisihan pa ba tayo? Mukhang ganun lang naman po ang ginawa nung dating Pangulo na si Duterte. Nanisi lang. Pagkatapos manisi, wala na. Hindi naman din nila ginawaan ng solusyon. Hindi naman din nila ginawan ng kung paano yung mapapaandar yan. Di ba? O eto, kay Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, nag-umpisa ang termino ni Pangulong Bongbong Marcos July 2022. Ngayon po, July 2025, umaandar na yung trend. Versus po doon sa 6 na taon na nanungkulan si Duterte na wala po, hindi man lang po nabigyan ng pansin. Sila na yung unang nakakita, hindi match, hindi uubra. Pero hanggang paninisi lang pala ang gagawin. Hindi naman din pala tutugunan. Hindi naman din pala papakinabangan. Di ba? Sabi ni Maria Ramel, magagalit na naman yan si Sara at Amy. Sabihin na naman, malaking gastos na naman yan. Aray ko po. Tama ho kayo. Ganyan at ganyan lang din po ang mga sinasabi niyang mga yan. At ang ginawa natin ay binalikan natin itong mga ito. Oh yeah, shout out din ha. Tama ba ako sa apelyido? Vince Dizon. Oh, shout out din mga kababayan. Nandiyan po si Vince Dizon. Oh, kasama din po siya. Isa siya sa malaki sa naiambag diyan sa proyektong 'yan. At tiniyak natin na kung ano ba ang kailangan gawin para magamit ang Dalian train na ito ay gawin na natin. Kaya itong train na nakikita natin sa harap natin ito, naayos na ito, pwede nang gamitin. Kaya mula ngayon, gagamit tayo, meron na tayong magamit na karagdagang, we will use three trains. Alam niyo po kung ano sasabihin ng mga DDS dito. Tingnan niyo po si Bangago. Kapag ka nagsalita po, pautal-utal, yan na naman sasabihin. Halatang tumitira. Ganyan no ang sasabihin ng mga DDS dyan. Ano po? Para lang may maikomento sila na negatibo sa ating Pangulo. Tingnan mo si Bangago kung magsalita kung paano niya i-explain yung kanyang train. Pautal-utal. Pero kung doon po mismo sa proyektong nagawa ng Pangulo, wala silang masasabing negatibo dyan. Di ba? Wala silang masasabing negatibo dyan. Ang babanat po nila dyan, ad hominem. Ang babanat po nila dyan, kung paano magsalita ang Pangulo. Ako nga araw-araw nagsasalita ako .
Kada live natin, tumatagal ako ng 2 oras. Di ba? Utal-utal pa din ako. Oh, Pangulo pa kaya? So makakapagbuo na tayo ngayon pa lang 3 trains na 3 karwahe. So 9 nitong cars na ito. Ayan ha. Mga bossing, ulitin natin ha. Hindi lahat, hindi buo kay PBBM. Ang umorder ng mga train ay kay dating Pangulong Noynoy Aquino. Kaya lang, medyo sumablay. Mali, hindi match sa Pilipinas. Ngayon nakita ito, napansin ito nung administrasyon ni Duterte. Akala natin, gagawa ng paraan. Hindi pala. Sabi ni Sir Archie Beroya, bumili lang ng bagong train. 6 na taon, no? 6 na taon sa panunungkulan, nakatenga lang ito sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Ngayon, hindi maatim ng ating Pangulo na si Pangulong Bongbong Marcos na may mga nakatenga at sayang na pera. Gawa natin ng paraan para mapatakbo, mapakinabangan ng taong bayan. Sabi ni Patricia Laurel, sa daming ginagawa ni PBBM, grabe, sobrang busy, nakakapagod yan. Kahit ako, nagkakandautal na madalas sa pagsasalita. Di ba? Doon sa 48, tuloy-tuloy natin na titignan at gagawan ng paraan para naman magamit. Dahil 10 taon nakaparada ito hindi nagamit. Ngunit ngayon ay nagagamit na natin at yan ang ite-testing natin ngayon. Oy, PBBM! Ito, hahanga ako sa iyo, Pangulo. Hahanga ako sa iyo kapag kayong 1, 2, 3. 9 na taon ha. Pagka yung 9 na taon na nakatenga na jet ski, napakinabangan at magamit. Naku, hahanga ako sa iyo. Mukhang yung jet ski na yun ang hindi nagamit, mga kababayan. Ano po? Sabi, pupunta ako sa West Philippine Sea gamit ang jet ski, itatarak ko ang bandila ng Pilipinas. Mukhang malabo na magamit, mga bossing. Baka naka-for sale na yung jet ski na yun. Bakit ho? Yung gagamit nandun na sa loob Nagpapahinga ho, mga kababayan. Katuga, kain, tulog, gala. Ay, sorry, walang gala. No, sa oblo lang pala yun. Walang gala doon sa loob. Kain, tulog lang. Araw. First day po masasakyan ng mga kababayan natin. First day masasakyan. Ngayon lang na in service itong Dalian. First day. First time na masasakyan ito mula nung binili. Mula nung binili, hindi pa nagamit ito. Uy! Duterte! Narinig mo ba? 6 na taon ang binigay sa iyo ng taong bayan para manungkulan. At totoo ba may mga nagawa talaga kayo? Wala. O yung mga nagawang wala lang,